bawat babae ay may natatanging panaginip. Kahit sino pa man, kahit saan pa nanggaling. May isang pangarap na gustong maabot at mapuntahan. Doris! Ano ba yung ginagawa mo, ha? Bakit mo nilagay yung kurtina sa ulo mo? Marami yan! Alisin mo! Para ka luka-luka! Once upon a time, dito lang sa Maynila, mayroong isang babae na ang pangalan ay Teodora. Pero kahit pagbantaan mo pa siya ng kamatayan, hindi niya aaminin na Teodora ang kanyang real name. Hi, Doris. Hi, Iñaki. Have a good day. Successful sa career si Doris. Hindi lamang siya masipag, kundi okay pa rin siyang makisama sa tao. Doris, gym tayo mamaya? Spinning o Pilates? Pilates. Simpleng-simple lamang ang buhay ni Doris. Trabaho, tapos bahay, trabaho. Alam mo, Doris, yung kapitbahay natin dyan, nagkaroon daw ng luslos. Kasi hindi daw nagsusuot ng boxer. Anong boxer? Supporter? Supporter? Oo. Eh, paano kung nakaganon? Ano ba yun? Bakit ganon? Tahimik na buhay ang gusto ni Doris. Lahat maayos at nasa lugar. Yung ba yung hindi makaihi? Prostate cancer yata yun eh. Hindi ba UTI yun? Pero tulad nga ng alam nating lahat, life is not perfect. Doris, anak. Medyo may problema na naman ang kapatid mo. Hoy! Na-expel ka na naman sa school? Hindi ako na-expel. Nag-withdraw ako. Ayoko na mag-nursing. Ha? Nung una sabi mo sa akin gusto mo computer engineering, tapos ayaw mo na. Tapos sabi mo gusto mo mag-PT para akong tangang gasta ng gasta para sa tuition at mga libro. Sa tingin mo ba may future ka sa pagiging sipanggang artista? At tuwing may hinanakit sa buhay ang ating bida, isang bagay lamang ang nakapagbibigay sa kanya ng peace and happiness. Cory Jean. Ay. Hi, heart. Hi, sweet. Anong ginagawa mo? Eto, nanonood ng DVD. Anong pinapanood mo? Yung kay Aga Regine movie. Ano naman? Uy, asan ka na? Eto, naglalakad papuntang work. Oh, Han, naglalakad ka na naman habang tumatawag. Baka misnatch na naman yung cellphone mo. Hindi. Marami namang tao dito eh. O ano, bukas? Okay, mga 6 ng gabi ha. Sige. I love you, sweet. Love you more. Miss you. Miss you, bye. Bye. Para kay Doris, nasa kanya na ang lahat ng dahilan para maging masaya. Ang kulang na lamang ay ang magpakasal sa lalaking kanyang makakasama sa panghabang buhay. Kasi nga, dumating na ang time na isa-isa nang nag-aasawa ang mga best friends ni Doris. Si Marie Chris ang pinakatahimik, pinaka-sweet at pinakamahinhin sa kanila. Siya rin ang unang nagpakasal sa grupo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I now pronounce you man and wife. Nabuntis si Marie Chris, kaya siya ang unang sumabak sa altar sa magbabarkada. Okay, girls, ready? Wait lang, wait! 1, walang gagalaw! 2, 3! Hindi naman akalain ng mga magkakaibigan na ang sumunod na umabot sa altar ay si Jane. Si Jane ang pinaka-outgoing sa mga magkakabarkada. Ginagawa niya kung ano ang gusto at wala siyang pakialam. Lasing na yata si Jane. Awatin mo. Hayaan mo. Isang araw, magagahasa yung lokalakang yan. Tignan mo, madadala yan.
Pero kahit gaano katapang at agresibo si Jane, lagi at lagi na lamang naiisa ang kinahahantungan. Gusto ko na mamatay. Oh my God, I wanna die. Kasi naman ikaw bakit di mo man lang inalam kung merong asawa? Pinatulpatulan mo na kaagad? Nine lang na ako Don't you understand that? Gaga ka pala Ayoko na sa mga lalaki. Mga hayop silang lahat. Isinusumpa ko na sana bukas malaglag ang mga betlog nila. Uy, huwag mo nga sabihin yan. Ano ba? Pero sino nga naman ang makapagsasabi sa tukso ng tadhana? Wala ni isa sa grupo ang nakahula na ang lalaking magpapakasal kay Jane ay ang kanyang doktor. Si Steven, ang OB-gynecologist ni Jane. Bakit kaya pinatulan ni Jane yung doktor niya? Kasi nga, wala na raw siyang itatago dyan sa gynecologist niya. Kumbaga, nakita na doon ng lalaking yan ang lahat ng tinatarget ng ibang lalaki. Especially inside, tignan mo. Good karma yan kay Jane. Mabait naman siya. Malibog nga lang. Okay girls, ready? Ready na! Yes! Sa barkada, ang hindi lang kumakarir ng lalaki ay si Vicky. Sabi niya kasi na mas marami pang mahahalagang bagay kaysa ambisyonin ang pagiging dakilang misis. Manong, yung mga plato hugasan niyo na po. Ang dami nating customer sa labas. Ang bagal-bagal niyo. Bilis-bilisan niyo naman kumilos. Ang tanging pangarap niya sa buhay ay ang yumaman. Hindi lamang simpleng yumaman, kundi maging saksakan ng yaman. Ay nako, sa panahon ngayon, dapat praktikal ka, no? Ano, iasa mo ang buhay mo sa lalaki? Hello, paano kung tarantaduhin ka? Walang nabibili sa grocery ang love-love na yan, ano? Pero sa totoo lang, Vicky, hindi ka ba lonely kapag nag-iisa ka? And let me remind you, money can't buy everything. Woo! Utang na loob! May solusyon ako kapag hindi ako masaya. Pupunta ako ng mall, bibili ako ng panibagong bag at sapatos. Pag uwi ko, masaya na ako. At kapag tinanong ako kung anong pangalan ng aking true love, ang isasagot ko, Louis Vuitton. Kaya na lang nga ba ganoon ang gulat ng lahat nang biglang I now pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. nahanap ni Vicky ang lalaking kanyang katapat. Talaga bang mahal ni Vic yung lalaking yun? Siguro, mayaman eh. May-ari na isang building sa Binondo. As they say nga, love is blind. O lahat ng single girls, ihahagis na doon ng bride ang wedding bouquet. Oh, bakit hindi kayo sumali? Ayoko na. Uy, halika na, pagbigyan na natin si Vicky. Ayoko na nga eh, hindi naman nagkakatotoo eh. Sige na. Ayoko. Sige na, sige na. Ako na lang, arte mo. Oh, may the best girl win, ha? Doris, are you okay? May na naman! Sabit mo doon. Yan. Bakit yata hindi ko napagkikita si Todo? Dinispatchan mo na ba? Busy lang ho siya sa work. Tsaka diba sa call center po ang trabaho niya? Halika nga rito, mag-usap tayo.
Anak, gusto ko lang naman ipaalam sa'yo na okay naman yung boyfriend mo, si Dodo. Matino, magalang, masipag, walang bisyo. Para naman yatang kinakampanya niyo naman si Dodo bigla. Ilang taong ka na ba? 30. Sa darating na November, ilang taong ka na? 31. Teka ma, saan pa papunta yung usapan natin? Alam mo anak, iba tayong mga babae sa lalaki.